everyone. My name is Carlina H. Lucas and I am currently a second-year student taking up Bachelor of Science in Accounting Information System, Section 5. Today, in our contemporary world subject, I am honored to present a topic that holds great significance in our global society, which is global migration, with a special focus on our very own overseas Filipino workers or OFWs. In this interview, we will explore the global trend and implications of migration, the role of OFWs plays in this global movement, and how their experiences and contributions shapes and are shaped by the broader pattern of global migration. These discussions aim not only to inform but to deepen our understanding and empathy towards our fellow Filipino who have ventured across borders in search for a better opportunities. And this interview will provide you valuable insight and a broader perspective in the global migration. Let's start the interview by welcoming our OFW guest. Hello po, good afternoon. Ako po si Priscilla Marinas. May 2 anak at kasalukuyan po nagtatrabaho sa bansang Hong Kong. Magandang araw sa iyo, Presi. Ang aking unang katanungan ay kung gaano ka nakatagal na nag-i-stay dyan sa Hong Kong? Tumagal na po ako dito bilang OFW ng 25 years. Sa number 2 naman, since sinabi mo na 25 years ka na dyan nag-stay, so ano yung mga naging layunin mo? Bakit ka tumagal dyan na nag-stay sa Hong Kong? Ang aking mga layunin sa pagpunta sa bansang Hong Kong upang magtrabaho ay upang mabigyan ko po ng magandang kinabukasan ng aking mga anak, makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral at makapag-ipon para sa aming munting negosyo sa Pilipinas. Proceed tayo sa number 3. Sabi mo nga, matagal ka na dyan sa Hong Kong, almost 1 dekada na. So, sa tingin mo, may mayroon ka pang ma-share sa amin na hindi malilimutang pangyayari or karanasan mo dyan sa Hong Kong? Nakabuti ba to or nakasama? Bakit? Bilang OFW dito sa abroad, ang pinakakaranasan na hindi ko po nakakalimutan ay yung sobrang lungkot ko po nang iwan ko yung mga anak ko, nang ako po ay nag-abroad, at yung pong mag-isa ko pong hinarap ang hamon ng buhay sa akin. Dahil sa dami po ng pagsubok na dumating sa akin, ay mag-isa ko lang po siyang hinarap. At sa awa po ng Diyos, dahil ang Diyos ay lagi po nandyan sa akin, nalagpasan po namin lahat yon. And then, sa mga employer ko rin po, hindi ko po rin po makakalimutan ang mga taong naging gabay ko po sa lahat ng aking problema, naging sandalan ko po ay ang mga employer ko po. Sila po yung employer na hindi ko po masasabing employer dahil itinuring po akong tunay na kapamilya. At higit sa lahat po doon, para lang po kaming magkakapatid kung magturingan. Susunod kong katanungan is kung paano mo maihambing ang Pilipinas sa ibang bansa or dyan sa lugar kung saan ka nagtatrabaho ngayon. Maihahambing ko po ang Pilipinas sa ibang bansa ay yung sa ugali po ng mga tao. Pare-parehas lamang po. Mayroong masama, may babait. Nandun na po lahat yun. Pare-parehas lang po. Yun po yung observation ko bilang OFW na nakapunta po sa iba't ibang bansa na napagtrabahuan ko. Ay yung maihambing ko lang dun ay yung ugali ng mga tao. Huli nating katanungan ay gusto mo pa bang bumalik dyan kung sakaling bibigyan ka ng chance na papiliin? At gusto mo pa bang maghanap buhay sa ibang bansa? Or may lugar ka pa bang gustong puntahan para doon magtrabaho? At bakit? Sa kasalukuyan po ay nandito pa rin po ako sa ibang bansa. Nagtatrabaho bilang OFW. At kung sa katanungan nyo po at kung ako po ay makapag-for good na, kung ako po ay may balak pa na bumalik sa ibang bansa, ito po ay hindi na po.
for good na po dahil natupad ko na po yung aking layunin sa pangingibang bansa ko po. My reflection. Ang interview kanina na napanood natin is related sa global migration sa mga overseas Filipino workers. At ito ay nagdulot sa akin ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan at epekto ng migrasyon sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga global na trend at implikasyon ng migrasyon, natanto ko ang malaking sakripisyo at pagsisikap na ibinibigay ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga nanay na tinitiis ang lungkot na malayo sa kanilang mga anak at pamilya. Ang mga OFW ay hindi lamang mga manggagawa sa ibang bansa. Sila ay mga modernong bayani na nagbibigay ng malaking kontribusyon or ambag hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa ating ekonomiya at lipunan. Ang kanilang mga karanasan at paghihirap ay nagpapakita ng kanilang katatagan at determinasyon upang magbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang aralin na ito ay nagbigay sa akin ng mas malawak na perspektibo sa global phenomenon ng migration. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba, kundi ito'y tungkol din sa mga pangarap, pag-asa, at mga hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sa huli, ang interview na ito ay nagpaalala sa akin na dapat nating kilalanin at suportahan ng mga OFW at maging bahagi ng pagkilos tungo sa mas maayos at patas na kalagayan para sa kanila. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na mapag-aralan ng global migration at ang mga OFW sapagkat dito nakita natin ang pangangarap ng isang ina na iangat ang kanilang buhay. Sabi nga pumupunta ang ibang overseas Filipino workers sa ibang bansa parang stepping stone kasi ang pagkakaroon ng mas magandang hanap buhay doon, mas magandang kita, mas maraming opportunity ay magiging daan para maiangat nila ang estado ng buhay. Sabi nga sa panahon ngayon, money talks. So dapat alam natin kung ano ba ang planong gagawin natin para umangat tayo sa buhay. Maraming salamat kay Miss Priscilla Marinas at pinaunlakan mo ang aking panayam para maibahagi mo ang iyong karanasan bilang isang OFW. Maraming salamat din po sa mga kaklase ko na nanood sa aking presentasyon. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat.